Okay, pag-aralan na vlog natin ngayon is tungkol sa difference ng attorney-in-fact, lawyer, at saka attorney-in-law, at saka lawyer, ano to? Lawyer notary public. So, marami, no? Yung pero isa-isahin natin. Unahin muna part 1 at saka part 2. Part 1 muna. Okay? Yung attorney-in-fact. Yung attorney-in-fact is yun yung isang tao na pwedeng mag-represent sa'yo. Pwede mong maging representative sa iyong legal and financial transactions. So, ibig sabihin, kung wala ka, yung attorney na yon ang pwedeng magrepresenta sa'yo. So, yung mga mayayaman, meron silang mga attorney na pwedeng magrepresent sa kanila. Kumbaga, mga ambassador ng mga tao na yon, mga sugo ng mga tao na yon. Yun yung attorney-in-fact. Okay? Yun ang mga yun namang lawyer. Yun namang lawyer is anybody or an individuals who studied law and being trained at law school. So, pag nag-law school ka, lawyer na ang tawag sa'yo. Kaso lang, hindi ka pa license. Pero pag sinabi mo namang attorney at law, yun naman yung license. Okay? Nakapasa ng bar exam, nakapasa ng bar examination at trial lawyer. Yun yung tumatayong abogado sa korte. Sa regional trial court, municipal trial court, ayan. Yan yung dyan. Yan yung mga sa legal profession. So, maganda't nalalaman natin yung mga bagay na ganyan. Part 1. Okay, part 1. So, attorney at law, lawyer, at saka attorney-in-fact. So, magandang nalalaman natin yan. So, ibig sabihin, yung attorney-in-law, pwede mo rin yung attorney-in-fact. Kasi yun ang pwede mag-represent sa'yo. Pero yung attorney-in-fact mo is licensed trial lawyer o abogado talaga siya. Baka miyembro siya ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. So, yun yung magandang natututunan natin. Ang lawak pa lang yan, Ang lawak pa lang yung legal profession na maganda na pag-aaralan. Kasi kasama sa buhay yan, di ba? Yung medical legal nga, ngayon ko lang nalaman yung meaning O kailang matanda na ako, doon ko pa nalaman yung meaning. So, yun lang pa.